Mga master, noong mga nagdaang araw na sa mga previous episodes ay pinag-usapan po natin kung kailan pwedeng makapag-renew sa inyo pong multipurpose loan sa GSIS under the MPL Flex. At sa episode na ito, doon naman po tayo sa mga private lending institutions na authorized ng DepEd na magpapautang sa kanya po mga empleyado. At ang source natin sa episode na ito ay ito pong DepEd Order number 4 Series of 2022. Dito kasi makikita yung parang schedule ng atin pong loan balance every month kapag meron po tayong payment, no, kung saan ay included na po yung 5 years term. Kasi ito po yung DepEd order na siya pong nagbibigay ng pahintulot sa mga bangko na mag-offer ng 5 years term sa mga DepEd personnel. So ito po yung mga nakikita ninyo, ito po yung detalye sa atin pong loans 5-year term dito po sa mga PLIs. Maximum po ito na allowable interest rate na nasa 9.66% per annum or 0.805% sa kada buwan. At ang bawat 100,000 pesos na utang, mayroon itong maximum monthly installment na 2,108 ayon po sa allowed na interest rate ng mga private lending institutions. Alam po natin na kapag tayo ay nag-apply ng loan sa mga private lending institutions ay mayroon po itong allowed na service charge equivalent to 6% of the loan amount. So kapag 100,000 yung ating loan, ibig sabihin po niyan ay magiging 94,000 na lamang po kasi ibabawas yung 6,000 bilang service fee. So kapag 94,000 na lamang, ngayon alamin natin kung kailan ka pwede nang makapag-renew. So kinakailangan po dito sa PLIs ay mayroon kang at least 5 buwan na monthly payment sa inyong loan para pwede kang makapag-renew sa inyong PLI loan. And after 5 months, yung inyo pong 100,000 ay mayroon pa siyang balanse na nasa 93,379. So kapag nag-renew ka sa PLI after 5 months, ang magiging net proceeds mo dyan ay nasa 620 pesos lamang, no? Around 620 pesos lamang yung magiging net proceeds mo if you apply for loan renewal after 5 months, no? So of course, the longer yung hinintay mo, the more payments ang pumapasok sa inyo pong loan account, then bumaba yung outstanding balance, mas mataas ang net proceeds. Pero ito po, dito sa PLIs, nasa 5 buwan para ka pwedeng mag-renew, no? At meron kang 600 pesos na net proceeds after 5 months. Ang resulta, ang naging dahilan po dyan ay dito po sa service fee, no? Kasi nga nakabase siya sa loan account. Ganito din po kasi yung nangyayari dito po sa mga loans na ino-offer ngayon ng GSIS, ang MPL Flex. Hindi siya agad-agad na pwede mong ma-renew after 1 or 2 months of monthly payment dahil po doon sa service fee na nakabase sa loan amount na inyo pong in-applyan. The same with the PLIs, no? So kung nagtataka kayo kung bakit matagal bago makapag-renew sa inyo pong MPL o kaya ay bago makapag-renew sa inyong loan sa mga private lending institutions, ang sagot po talaga dyan, unang-una ay dito po sa service fee na siya pong dapat bayaran mo muna from your loan saka mo makuha yung natira as your net proceeds, no? So dahil po sa service fee na yan, kaya after 2-3 months hindi ka pa pwede makapag-renew kung hindi mo taasan, of course, yung loan amount na ina-applyan, no? Yung pinag-usapan natin dito is the same amount na ina-applyan. Ibang usapin po kapag tataasan mo yung loan amount ninyo
na inapplyan, so pwede po kayo na makaroon ng proceeds lesser than the 5 months na payment. Pwede na magka-proceeds kung tataasan po ninyo yung loan amount na ina-applyan. Pero sa usapin po na the same amount of loan, walang pagbabago, then sa PLIs at least 5 months para ka mayroong net proceeds. At yung net proceeds na yan ay nasa 600 pesos and every 100,000 na loan amount ninyo. So yun po, no, ganun po yung tansyahin ninyo na aabangan at hihintayin bago kayo pwedeng mag-renew sa inyo pong loan sa private lending institution.